Naglabas ng pahayag si Arvin Tolentino tungkol sa umano'y napipintong paglipat sa ibang koponan. Nagbigay din ng pahayag ang Gilas player na si Dwight Ramos matapos pumirma ng kontrata sa Hokkaido. Gumagawa din umano ng paraan ng LG Shakers ng KBL para makuha ang serbisyo ni Carl Tamayo. At si Coach Tim Cone, ibinunyag na magiging superstar sa taong 2027 at 2028 si Carl Tamayo. Gaano katotoo ang balitang yan? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bukod kay Stephen Holt ng Terrafirma Jeep na sinasabing posibleng iti-trade, mainit ding pinag-uusapan ang magiging future ni Arvin Tolentino sa koponan ng Northport. Mula mismo kay Arvin, ano ang lagay ng kanyang karera? May nabubuo bang lipatan mula sa Northport patungo sa isang sikat na koponan? Tutukan natin si Arvin sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Moving forward, nasa Northport ako hanggang sa kung ano yung mangyari. Kaya tingnan natin, may isang taon pa ako Wala pa namang extension. Siguro dahil ongoing pa yung season. Hula ako matapos ang season ng PBA, mag-uusap kami. Maliwanag naman yung sinabi niya, di ba? Nasa Northport pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. Wala pang nangyayaring lipatan at base po sa kanya, may isang taon pa po sila dito sa team. Sa team na kumamada ng 4-1 win-loss record sa simula ng PBA Philippine Cup. Medyo hindi lang talaga pinalad na makasama sila sa mga koponan na naandi dito sa semis, di ba? Doon sa trade, parang ang hirap naman atang hindi maglaway ang ibang koponan sa kanya, di ba? Kasi sa ngayon, or matapos ang 12 bakbakan ngayong season, nag-average po si Arvin ng 21 points, 7 rebounds, 4 assists, 1 block at 1 steal. Kumpleto Ricardos, di ba? Malaki yung stats niya. Kaya sa tingin natin, may magkaka-interest talaga na piratahin siya sa kanyang mother team. Pero ayon na rin mismo sa kanya, kay Arvin Tolentino, wala pa sa ngayon Medyo maaga pa para pag-usapan siguro kasi nga may isang taon pa siya dito at mukhang nag-e-enjoy naman siya dito sa Northport. Well, hindi naman niya inaalis yung possibility, no? Kasi nga sinasabi niya rito, pagkatapos ng PBA season, baka mag-usap sila dyan. Habang tila walang kasiguruhan ng sinasabing paglipat ni Arvin Tolentino sa ibang koponan, siniguro naman ng Levanga Hokkaido na hindi mapupunta sa iba ang Gilas player na si Dwight Ramos nang papirmahin nila ito ng kontrata para sa 2024-2025 season. Tanong, ano ang naging pahayag ni Dwight Ramos matapos ang pahayag ng Hokkaido? Tutukan natin si Dwight Ramos sa report ng Levanga Hokkaido sa levangahokkaido.com. Excited na akong bumalik para sa ikatlong season ko dito sa Hokkaido. Handa akong gawing the best ang susunod na season at excited na rin akong makatrabaho ang mga kasamahan ko sa koponan at mga coaches. Salamat sa fans na lagi nakasuporta sa ating koponan. Well, hindi naman nakapagtataka yung pagbibigay muli ng Levanga ng kontrata kay Dwight Ramos kahit na sideline siya dahil sa injury, di ba? Alam kasi nila na malaki yung magagawa ni Dwight sa susunod niyang stint dito sa Japan. Bago siya na-injured guys, nagtala siya ng average na 10.7 points, 3.8 rebounds, 2.4 assists at 1.5 steals sa loob yan ng 26.9 minutes per game. Laki ng minuto, di ba? Ibig sabihin, ganun kalaki yung tiwalang ibinibigay ng coach at ng management dito kay Dwight Ramos. Pero hindi sayang kasi sa lahat ng departamento, nagtatrabaho siya. By the way, yung stats niya, kinuha niya yan sa loob ng 43 games dito sa Japan B-League. Matapos siguraduhin ng Levanga Hokkaido ang muling paglalaro ni Dwight Ramos, gumagawa naman umano ng hakbang ang kupunan ng LG Shakers sa KBL para mapunta sa kanila ang Gilas player na si Carl Tamayo. Gaano nga makatindi ang paghahangad ng LG Shakers na mapunta sa kanila ang serbisyo ng sinasabi ni Coach Tim Cone na isa sa future ng Gilas Pilipinas? Tutukan natin ang pahayag ni Bake sa kanyang official Twitter or X account. Ang LG Shakers na naglipat ng local players sa ibang koponan ngayong off-season ay pinagsisikapang makuha si Carl Tamayo sa Asian Quarter habang bumubuo ng isang bagong edisyon. Making their best effort para makuha si Carl Tamayo. Ibig sabihin, matindi yung hangarin nila na makuha ang serbisyo ni Carl. Malaking break to para sa kanya na nanggaling dito sa Japan B-League bago siya tuluyang kuhanin ni Coach Tim Cone bilang isa sa mga players ng Gilas Pilipinas. So kung sakali, pagkakataon na to ni Carl Tamayo na mag-shine and hopefully mabigyan siya ng tamang oras dito sa KBL. Kung sakali lang, di ba? Sayang kasi yung talent niya kung mabuburo lang ulit katulad sa Japan. Doon hindi talaga siya nabigyan ng maayos na minuto para magpakita ng kaya niyang gawin. Siguro malaking bagay din yung naging stint niya dito sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dito kasi nagtala si Carl Tamayo ng 11 points, 6 rebounds at 2 assists laban sa Chinese Taipei sa loob ng 16 minutes. Yung versus Hong Kong stats niya, nagtala naman siya ng 2 points, 1 rebound, 1 assist sa loob ng 10 minutes. Habang matindi ang paghahangad ng LG Shakers ng KBL na makuha ang serbisyo ng Gilas player,
Naging bulgar naman si Coach Tim Cone nang hulaan itong magiging estado ni Carl Tamayo pagsapit ng mga taong 2027 at 2028. Sa pananaw ni Coach Tim Cone, ano ang estado ni Carl sa mga taong nabanggit? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Pinapaalala sa akin ni Carl Tamayo si Kirby Raimundo kasi pareho yung skill level nila. Konting-konti lang yung hindi kayang gawin ni Carl. Maaaring maging superstar natin si Carl Tamayo pagsapit ng 2027 at 2028. Papalapit na siya sa kanyang prime. Hindi biro yung kumpara siya kay Kirby Raimundo. Ang daming achievement ni Kirby actually, no? Mula sa Red Bull, Pure Foods, BMEG, tapos Ginebra. Tumagal din ng 13 years ang kanyang basketball career. Anyway, sa sinabi ni Coach Tim na maaaring maging superstar si Carl Tamayo pagsapit ng mga taong 2027 at 2028, medyo malaking pressure ang dala nun kay Carl Tamayo. Pero dahil mula kay Coach Tim Cone, parang mas nakaka-proud yun sa kanyang kampo, di ba? At dahil 4 na taon ng programa ni Coach Tim dito sa Gilas, parang nakikita natin, nagagamitin talaga niya ng tama ang lakas at ability ni Carl Tamayo sa mga tournament na sasalihan niya o sasalihan ng Gilas Pilipinas. At syempre, sisimulan niya yan sa kampanya natin dito sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga, Latvia ngayong July 2 to 7, kung saan sobrang bigat ng mga makakamakbakan ng ating pambansang koponan. So guys, maraming salamat.